Belisario aka Trendings at muling nagbabalik sa aking channel para sa panibagong review, panibagong discussion, panibagong lecture na naman. Okay, so ngayon as we all know, medyo dumadami na po talaga yung aking mga subscribers, pero mostly talaga sa tingin ko yung mga subscribers na yan, and mostly talaga regarding sa mga lucky charm, mga piyaw, lalo na yung mga piyaw na yan, kaya mostly talaga ng mga subscribers ko talagang comes from the piyaw. Okay, so speaking of piyaw, before I start my video, I just want to say syempre salamat po again do sa mga taong nagtitiwala po sa aking channel na makapag-review, especially sa mga whitening product, beauty product, at nagre-review din nga po ako ng mga iba't ibang klaseng lucky charm at mga pampaswerte. And for today's video, as we all know, and as you saw it on the thumbnail at sa title, usapang piyaw na naman po tayo. Usapang gold, pure gold, 24 karat pure gold ang usapan natin dito. Okay? So ngayon, actually, bago ako mag-start, gusto ko lang po magbanggit sa inyo. Kaya ko to gagawin tong video na to kasi meron nag-request po sa akin na talagang ang tapang ng loob niya, nag-request siya talaga na gusto niya gawa ako ng video regarding po ano ba talaga ang disadvantage or ang advantage at disadvantage ng isang 24 karat piyaw, black obsidian piyaw bracelet. Kasi parang naguguluhan ata itong aking subscriber, and kung hindi ako nagkakamali, itong subscriber ko galing siyang Middle East. Hindi ko lang alam kung galing Saudi or sa UAE. And then humihingi siya sa akin ng payo kung bibili daw ba siya ng gold-plated or yung pure gold. Tapos ngayon, doon sa usapan namin, bigla siyang nagpaano ng request. Humihingi siya ng request kung pwede gumawa daw ako ng video kung ano ba yung advantage at disadvantage kapag ikaw ay bibili or magkakaroon ka ng isang 24 karat black obsidian piyaw bracelet. So alam naman natin, meron po ang gold plated, meron din pong mga pure gold, and mostly talaga sa mga pure gold is 24 karat pure Chinese gold. Okay, so ngayon, as request granted nga po sa subscriber ko, gagawan ko na po siya ng video at itatakal po natin sa pinakamabilis kong paraan. Okay, so ano ba talaga yung advantage at disadvantage kapag bibili ka ng, or kung magkakaroon ka man ng pure gold or 24 karat pure Chinese gold na piyaw bracelet. Okay, so ngayon magsimula po tayo sa advantage. Okay, so ang advantage, syempre, kapag meron kang 24 karat piyaw bracelet, syempre, talagang upgraded ka talaga, sikat ka, kasi alam nila mapera ka, di ba? Kaya nga, ibig sabihin, can afford ka na makabili. At iba po talaga yung quality ng isang pure gold na talagang maganda po talaga yung pagkakakinang, maganda yung pagkaka-yellowish ng isang pure gold po talaga, as in sobrang ganda kung i-compare mo sa gold plated. Okay, so isa po yun sa mga pinaka-advantage, at isa sa pinaka-advantage din, medyo maingay yung electric fan ko, isa pa sa pinaka-advantage kung meron kang 24 karat pure gold na Chinese, okay, mataas po ang value niyan. Okay, habang tumatagal, tumataas po yung value ng gold, lalong-lalo na po ang 24 karat pure Chinese gold. Okay, so pwede mo siyang maging investment in the near future kung sakaling meron kang black obsidian piyaw bracelet na 24 karat at gusto niyo siyang isanla, at least, di ba, meron kayong mapagkukunan kung sakaling nangailangan kayo ng pera, at pwede niyo siyang maisanla. Okay, kasi nga 24 karat nga naman na pure gold. Okay, tapos ano pa ba yung mga advantage? Okay, yun lang nga, isa pang advantage, lalong-lalo na hindi po siya natatarnish, hindi siya nag-fade, as in sobrang maganda po yung quality niya. Kahit maghugas ka ng ilubog mo siya sa tubig, ilubog mo sa suka, mabasa ng ulan, mabasa kung ano-ano pa, hindi po mag-fade ang 24 karat. Isa po yung sa pinaka maganda sa isang 24 karat na pure gold. Okay, hindi po siya natatarnish, so ibig sabihin habang buhay niyo siyang suot. Okay, maganda po ang magiging quality niya kahit time goes by, 10
years, 20 years, ganun at ganun pa rin ng itsura ng 24 karat. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagpe-fade, hindi siya nangingitim kasi nga 24 karat pure gold na po siya. So, isa din po yun sa pinaka magandang advantage kapag magkakaroon po kayo ng isang Piao bracelet na 24 karat Chinese gold, okay? So ngayon, ito naman po yung advantage. Ayan, dito na po tayo magkakatalo. Ano ba yung parang disadvantage kapag magkakaroon ka ng 24 karat Piao bracelet? Okay, number 1, ang disadvantage niya, number 1, syempre, sobrang mahal. As in, kailangan mo mag-ipon ng maraming pera kasi hindi po biro magkaroon ng pure gold. Okay? Lalo na kung gusto nyo pong tagtarin ng gold po talaga, yung double-headed, tapos may money wealth pa. Ito, double-headed, tapos meron pang money ball, lalagyan nyo ng money ball. Okay, so sobrang mahal po kasi kung hindi ako nagkakamali, ang per gram na po ngayon, ang per gram ng 24 karat Chinese gold, kung hindi ako nagkakamali, it ranges from 3,000 plus to 5,000 plus. Okay, so ganun po siya kamahal. Per gram po tayo So pag magpapakustomize po kayo, okay, so medyo may kamahalan po yun kasi ititimbang po niya. So isa po yun sa pinaka-disadvantage na talagang sobrang mahal po talaga ng 24 karat pure Chinese gold kung gusto niyo pong bumili or magpa-customize. Okay? So, isa pang disadvantage kapag meron kang Piao bracelet na 24 karat pure gold is takaw ka sa hold up, takaw ka sa nakaw. Diba? Mainit yung mata ng mga magnanakaw, yung mga snatcher, yung mga salise sa mga 24 karat pure gold. Alam naman po natin yon. So, kailangan po talaga pag magkakaroon kayo ng kailangan, be very, very careful kung magkakaroon po kayo kasi kapag na-snatch yun, goodbye ang pera, goodbye ang gold. Okay? So, isa po yun sa mga kinakatakutan ko. Pero, may balak din po talaga ako bumili ng pure gold kasi gusto ko siyang gawa ng vlog para ipakita sa inyo. Okay? Yun lang nga ang parang ang balak ko ipa-customize po siya sa may Santa Cruz, sa may Ongpin, at lahat po ng bracelet puro kulay gold po talaga para yung wealth ball na coin, wealth ball, ito po siya Ayan, yung ganito po. Ganun po yung papasadya ko. Yung beads niya, lahat po talaga is money ball, okay? So, medyo paghahandaan ko po yun. Yun lang nga talaga, medyo may kamahalan po talaga. Ang isa sa pinaka-disadvantage yun, may kamahalan. Hindi lang may kamahalan, as in sobrang mahal po talaga. Pangalawa, matakaw siya sa mga magnanakaw, sa mga snatcher. At kapag nawala yun, na-misplace mo, goodbye pera, goodbye pure gold. So alam niyo naman ibig kong sabihin. At higit sa lahat, yung pangatlo, isa sa pinaka-disadvantage ng pagkakaroon ng pure gold is ang 24 karat pure gold, napakalambot niya. Okay? So, kailangan talaga doble ingat kayo. Okay? Kasi ang bilis siya ma-deform. Okay? Mabilis siyang maputo, lalo na kung napisa, napipi, naupo mo, or nalagyan mo ng gamit, yung Piao bracelet mo. Mabilis po siyang ma-deform, yung Piao, lalo na po 24 karat pure gold. At mabilis din po ito, nakikita niyo po itong horn. Okay? Ayan, mabilis po maputol yan kapag 24 karat pure gold po siya. Mabilis siyang tubabingi, mabilis siyang maputol. So kung kayo po ay nasa siksikan na lugar at hindi po kayo maingat, okay, pag nakapagsiksikan kayo or parang hindi kayo maingat sa mga bagay ninyo, pwede po siyang ma-deform, pwede po siyang maputol. Lalo na po itong horn na to. Kasi marami po akong mga nare-receive sa messenger ko, mga nag-PM sa akin na, Kesyo, ipapatunaw daw nila ulit yung pure gold na binili nila. Kasi nga parang na-deform, kasi napisa daw, parang careless po sila kaya naputol yung sungay o kung ano pa yung mga nasira, okay? So yun po yung isa sa pinaka-disadvantage ng pure gold. Mabilis siyang ma-deform kasi malambot lang po talaga ang 24 karat pure gold. So kailangan talaga, pag meron kayong pure gold, talagang doble ingat, doble sakripisyo kasi nga talagang kailangan yung pag-ingatan, pag-ipunan kasi sobrang mahal po talaga magkaroon ng 24 karat
pure gold, okay? Kung i-compare mo sa gold-plated lang. Okay, so yun naman po yung parang nakikita kong tatlong disadvantage ng pag nagkaroon ka ng 24 karat pure gold na piyaw bracelet, okay? Tatlong advantage at tatlong disadvantage. So, kayo na pong bahala kung gusto nyo po bumili ng pure gold. It's really up to you. Kung may pera naman kayo, kung may budget po kayo, then go for it. Yun lang nga, kailangan mag-ingat lang po talaga kasi maraming disadvantage po talaga pag nagkaroon ng 24 karat pure gold. Pero meron din naman advantage, ika nga. So, it really nasa sa inyo na po talaga yon kung ano po yung magiging desisyon niyo. Pero kung ako tatanungin ninyo, may balak po akong bumili ng 24 karat at talagang hindi po siya black obsidian. Instead na black obsidian na beads ang bibilin ko, papakustomize ko siya ng money ball. Puro money ball na pure gold and then double-headed na brace na piyaw. Okay, so lahat po yun yung papasadya ko pure gold and then gagawan ko siya ng vlog para at least makakita kayo ng itsura ng pure gold na piyaw bracelet. Hindi lang nga siya black obsidian kasi nga instead na black obsidian na beads ang gagawin ko, papasadya ko money ball na puro ginto talaga. So, ang pinaka-budget ko talaga is nasa 120,000 at hindi po mabilis kitain po yung 120,000 but pinapangako ko po sa inyo, magpapasadya ako ng pure gold talaga. Yung budget ko is 120,000 kasi tatadtarin ko talaga ng pure gold yun and then gagawin ko siya ng vlog para maipakita po sa inyo kung ano ba talaga itsura ng 24 karat pure gold, pure Chinese gold na piyaw bracelet, okay? So yun naman po, sana po nagustuhan niyo itong munting aking discussion, lecture, kung kayo po ay medyo naguguluhan, kung gusto niyo bumili ng mga 24 karat pure gold, may consider muna itong video na to, panoorin nyo, and then kayo na po bahala mag-decide kung you go for the pure gold or the gold-plated ones, okay? So, yun lang po. Sana po naliwanagan po kayo sa video na to. Kung kayo po ay may mga katanungan, comment, or suggestion, you are feel free to comment down below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and then i-click nyo na rin po yung notification bell para updated nga po kayo ni YouTube every time na magkakaroon ako or mag-upload ako ng panibagong YouTube video. At least manonotify po kayo ni YouTube, okay? So yun naman po, sana po ay nagustuhan nyo itong video na to, munting video at nasagot ko na rin po yung mga dapat sagutin, okay? Regarding po dun sa mga nagtatanong at dun sa nag-request po sa akin na subscriber ko, nagawan siya ng video regarding po dito sa 24 karat pure Chinese gold na piyaw bracelet. So yun naman po, again, this is Lincoln Eserio, aka Trendlinks. Till the next video,